Yan, ganyan na ganyan ginawa niyo September 21. Ganyan na ganyan. Naka-ano din. Rimulya! Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag-hari-harihan dito! That she has not answered the substance How can you of the answer impeachment Attorney complaints. Falsy? Tell me, how do you answer? Well, she should outside answer, of the formal... She should answer sino si Mary Grace Beatos. Good, but that is national security. Eh bakit niya sinabi si Zaldico pina-imbestiga niya? Oh, confidential fund. Of course, that is Bakit national sinabi security yun? because you wanted to know what kind of corruption there is in If the she can Fed. share that she used her confidential funds No, that for is Zaldico. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV. Isa mapagpalang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Monday, December 1! Diyos ko, Santissima! Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, ha? Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kayon. At maraming salamat po kung napapansin nyo, hindi na tayo naka-green screen. Nandito na tayo mga kayon sa Studio 69. Sa Studio Joe Malone TV natin. Kaya iba na yung background natin. So hindi na tayo naka-green screen. Hindi na rin tayo nasa bodega. Hindi na rin malamok sa paako. Diba? At hindi na natin naririnig yung mga tahol ng aso at manok doon sa kabila. Ayan. Diba? Isyan. O, maraming salamat sa inyo ha. Nakalipat na tayo. Bagamat hindi kompleto, wala pang aircon. Naka-electric pan pa lang ako kaya baka marinig nyo. Pero kayang-kaya naman tiisin yan, diba? Okay na. Ang ganda na. Oh. May background na tayo. Hindi na ako mahihirapan. Kasi pag nag-green screen ka, pag niremove mo siya, medyo nagre-render pa yun eh, umaandar pa yun. Ngayon, hindi na as is where is na. So, ikukudrado na lang natin yan. Maraming salamat mga kayon sa lahat ng suporta nyo. Kung di dahil sa inyo, nandoon pa rin tayo sa warehouse. Maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads. Doon sa moment na naniwala kayo sa akin na alam natin na iisa lang ang pinaglalaban natin. Di ba? Ito. Di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. OFW ka man o dito sa Pilipinas, isang attendance check muna tayo dyan! Ang ganda ng setup natin dito. Yun yung upuan ko. O, di ba? Office table talaga. 1.5 lang yan. O, halatang para mo pang big boss. Maraming salamat mga kayo na. Hindi ko man kayo ma-shoutout sa lahat, pero kayong lahat. Pero nagpapasalamat ako hindi nyo sa pag-skip ng ads, sa pag-subscribe nyo. Sama-sama tayo rito. Ito na, nandito na ako. O, wantosawa na to. Makakapag-live na rin tayo, mga kayon. Makakapag-live. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo eh. Maraming salamat ha. Simulan na natin to. Yung rally kahapon, today's December 1. Magpapasko na. Wala pang nakukulong. Magpapasko na. Hindi pa rin nakaka-uwi si Tatay Digong. Talagang hindi naman nila papauwin. Eh, ano naman yun? Understandable naman yun, in a way. Na hindi nila papauwi. Kasi ganun sila katakot sa mga Duterte. Ganun sila
kaduwag, kawalang bayag. Yung bayag nila, nalunok ata nila. Puking din eh, di ba? Maraming salamat. Attendance check. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe ka na bago tayo magsimula. Kung nakasubscribe ka na, kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Kung nakasubscribe ka na, paki-subscribe na rin yung dalawang backup channel natin. When Tito Talks, anything under the sun, dito rin sa studio na to. Like yung mga diploma diskarte, yung mga ganun topic, anything under the sun. Pagka-politics dito sa Jomalon TV. Pag mahilig ka sa pagkain, yung tito ng ina mo, Tito Jom, yung mga food trip natin, mga merienda, mga unli-sizzling pares, yung mura na, marumi pa, lahat doon sa kabila. Tapos yung solid Duterte updates natin, may admin naman doon. Pakisuportahan na lang lahat mga kayon. Maraming salamat. Simulan na natin ang panggagago. Alam nyo, nagsimula ito noong September 21. Nag-trending kasi si John Vic eh. Yung mga ganyan lakad na alam mo Avengers. Yung kala mo, nagkalalaban-laban na yung buong Pilipinas tapos bigla siyang darating. Parang ganun eh. Parang ganun yung dating sa akin eh. Parang ganun yung dating sa akin. At napansin ko, parang tinake advantage niya yung kasi nag-trending siya noon eh. Nag-trending siya doon sa moment na yun, yung September 21, yung last rally. Ganyan din, naglalakad-lakad din siya. Seryoso kuno. Tapos, ganyan. Superhero ang dating. Siyempre, may mga backup din, mga kapulisan. Kala mo talaga eh, no? Maniniwala ako, bibilib ako rito pag doon niya sa kabilang side, yung mga walang harang. Doon sa mga nagwewelga-welga na side. Bibilib ako. Angas ng datingan, no? Yan, ganyan na ginawa niyo September 21. Ganyan. Nakaganon din. Yan, aakit ng fire truck yan. Hindi makukontento eh. Yan, pamewang. Hindi ko talaga alam kung ano ang meron. Alam mo yun? Kung ano yung importance ng presence niya doon, di ba? Okay. Alam nyo, nung September 21, nag-trending kasi yan, si John Vic. And I think, sa palagay ko doon niya nakakuha yung idea na uulitin ko ulit to pag nagkaroon ng rally. Kasi nag-trending eh. Sa social media, sa publicist, sa advertising, good publicity or bad, still publicity. So, whether pangit yung ginawa mo, masama yung ginawa mo, o mabuti yung ginawa mo, still publicity sa advertising sa advertising na mundo. I believe, naniniwala ako na nag-trending kasi siya noong September 21 eh. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ngayon, kahapon, November 30, kaya inulit niya. Same eh. Same, lalakad-lakad with matching bodyguard, tapos maggaganyan, tapos titingin, hindi mo malaman. Kung binibilang ba yung rallyista o ano eh, di ba? Tapos, nakita siya, nakita siya ng mga rallyista, ayun, inaway tuloy siya. O ang pinagsasabi sa kanya, pinagmumura siya, kung ano-ano yung mga sinabi sa kanya. Syempre, wala naman sa kanya yan. Pucha, Yung mga yan, parang mga vlogger yan. Puta, sanay sa bash yan. Kung ibabash mo lang ng verbal yan, ay puta, wala yan. Panis yan.
Oo, manhid yan. Yung mga ganyan. Kahit kami mga political vlogger, kailangan, number one, kailangan sanay ka sa bash. Kung hindi ka sanay sa bash, masasanay ka sa bash. Kailangan mo sanayin kasi yan ang trabaho namin, di ba? Yung mga kahit sa akin, hindi naman ako ligtas eh. Kahit sa akin, may mga nagko-comment dyan, may mga nagbabash dyan. Hindi, walang ligtas. Gumawa ka nga ng mabuti, gumawa ka ng masama, ibabash ko eh. So, walang ligtas, walang exempted. Talagang, pero yung mga yan, sanay yan. Yun nung kinidnap si Tatay Digong, dilala sa dahig. O, di ba, naglabasan yung mga tao, hindi lang sa Pilipinas, kung saan-saan sulok ng Pilipinas, pati na rin ibang bansa. O, wala. Inisnab lang nila. So, itinuring lang tayong malaking basher, grupo-grupong basher, nalilipas din yan. Kasi sa mundo ng pagbablog, sa mundo ng mga bashing, may maximum lang yan. Parang mga, let's say, 1 buwan na max niyan. O, kasi mananawa din yun. Wala naman nag-bash ng habang buhay, ng babash. Wala naman ganun. Usually yan, weeks lang. Pinakamatagal na dyan yung months, 1 buwan. O sige, sabihin mo ng 2 buwan. O gaya na nangyari. Pag kidnap kay Tatay Digong, di ba? O binash natin sila. Ano nangyari? Inisnab lang tayo. O, hanggang sa ngayon, di ba? Pero, di ba? Ganun lang. O, ito ginawa sa kanya ni kay John Vic. Rimulya! Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Yan na, puro mura na inabot niyan. Bumubulong-bulong. Ano? Natatakot? Huwag kami! Matapang ka lang eh! May baril kami! Pulis ka eh! Matapang ka lang kasi napapaligiran ka ng mga tuta mo. Ginoko, nakakahiya ka. Yan, pinagmumura. Nakakalungkot man pero ikinahihiya na namin ang mga pulis sa Pilipinas dahil wala po kayong panindigan, wala kayong manitsilbi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Masakit pero totoo. Wala kayong Rimulya! Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Gagamaan ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Lumayas ka dyan! Kapal na mukha mo! Amin! Ikama ka rin! Tatandaan na mukha mo niyan. Recto yan ha, para sa mga hindi nakakaalam. Recto Avenue yan. Yan yung malapit na sa UE. Tapat ng UE. Alam niyo, natatawa ako kasi maraming salamat sa effort pero talagang hindi nila iindahin yung ganyan. Yung mga ganyang ano. Hindi nila iindahin yan. Praktisado na yan sa mga sa ganyan bash o sa ganyan pagbumura. Kahit murahin mo mula ulo hanggang paa, hindi natatablan yung mga yan. Puta yan na. Diba? Best friend nga si Satanas niya na eh. Ibig si Satanas nga, sumasaludo sa mga yan eh. Talagang matindi ang pangangailangan yan. O, eto na, in-interview. Si John Vic. Oh, peace to all mankind. Papakinggan namin kayo at makakaasa kayo na usisya yung nahanap nyo ay darating. Yakap na yakap sa tubo ah.
Mike 2321. Mike 2321. Sige, pasok. Peaceful naman. We observed everyone's right to be heard. So, generally peaceful naman. No such thing as overreaction. There's only such a thing as underreaction, but no such thing as overreaction. Overreaction kung nagkakasakitan. Pero kita nyo naman peaceful. So, Ano yung response natin dun sa sinisigaw nila kanina about sa'yo, personally about sa'yo? it's okay. I can take it. I don't have an ego to protect, so okay lang sa akin. Yung mga sinisigaw ng Marcos Rizal po, may kakaharapin mo ba? Wala naman. They have a right to be heard, so makikinig lang kami. Sir, personally, bakit pinuntaw kayo dito? I am always on top of the situation. Ayoko kasi makita yung mga kapulisan natin na nag-iisa lang dito dahil makita nila as much as they are willing to sacrifice, yung leader nila kasama rin. Sir, napipikuno ba kayo dun sa Wala, kasama sa politika yan. Diba? Kasama yan, okay lang yan. Hindi naman mapipikon talaga yan. Tayo, pero so far, okay lang sa akin. Nakita nyo, minumura ako kanina, okay lang. Kasama yan. Oo. Ano na lang po message sa kanila? Peace to all mankind. Hoy! Ano lang tayo, diba? Papakinggan namin kayo at makakaasa kayo na usisya yung nahanap nyo ay darating. Sir, ano lang yung general assessment natin? Tapos na ba itong rally? Tingin ko, nakatalikod na eh. Mas maraming vloggers kaysa protesters eh. Ang bilang ko siguro 100 vloggers, maybe 60, 70 ang nagpo-protest. So, tingin ko patapos na. Pero was it generally peaceful? Very peaceful. You can see for yourself. Nakita nyo naman, di ba, walang batuhan, walang tear gas, wala. Sector calling for the resignation of President Bongbong Marcos. Is this something that you consider? Everyone is saying, everyone has the right to be heard. I may not agree with them, but they have the right to be heard. But is it seditious po? Again, Anong call lang yun? wala naman. Hindi naman. I don't consider it seditious. Sir, ganito na ba yung magiging sistema ng mga possible future rally na hanggang gusto na lang po yung mga... We will always protect Malacanang. We will always prevent anarchy. Ang layo na kasi nila eh. Pinakayo namin. A peaceful protest is always welcome, but anarchy is not. Okay? Sa susunod, sir, wala na mga rally papayagan sa Mindoro sa susunod. Kahit kailan naman pwede sila mag-rally. Pero kahit kailan pwede rin kami pulmang protection. Ngayon lang yan, equal playing field. Equal playing field to. Sir, Okay? ano may minimum ito natin sa ibang lugar na wala? Wala na. Sa People Power Monument, may mga 5,000 to 7,000 yata. But outside of that, tapos na Liwasa Bonifacio, 50 ang natira. Ito siguro mga 80, 70 to 80. So that's all. So wala nang threat, sir. They can threat all they want, but they'll never succeed. Saan galing po grupo na ito, sir? Kasi all along, sir, alam natin. Galing Liwasa Bonifacio to. Nakamonitor kami from there. Ano pong grupo to specific? May isog yan. Sir, is this the last now? Are we expecting more demonstrators? Wala na kami nakikitang wave pa, pero dito lang kami. Hindi kami alis dito. Hindi alis yung mga pulis. Thank you, sir. Okay? Thank you. Ang layo kasi nila. Ang layo na sa Malacanang. Dati kasi, doon mismo sa kanto ng U-Belt, o yung dulon-dulon ng Recto Avenue. Tapos Cornel Legarda, yung mayroong arko. Dati doon eh. Ngayon, andito na sila sa may Tanyangke Garden sa UE. O malapit ako kasi, nag-dorm kasi ako dyan, kaya pamilyar ako dyan. Yung may tapat na mismo ng KFC, ng BDO. So, nandoon na yung barricade nila. Kita nyo naman, ang daming set of barricade. Bago mo maarok yung arko doon sa Malacanang, sa Menjola, bago ka makapasok doon. At bago ka makapasok doon, hindi pa naman Malacanang yun, lalakad ka pa na medyo banda doon pa. So, malayo. So, bago mo mapasok yun, I think, kailangan doon, libo-libo bago mo mapasok yun. So, yun lang naman. Pero, wala eh. Kung hiwa-hiwalay kasi, tama yung sinabi ni Doc Liachon, yung mga nagwewelga kasi, yung mga naggararally, hiwa-hiwalay eh. So parang ang nangyayari, nagiging konti doon, konti dyan, madami dito, marami doon. Pero pag pinagsama-sama mo yan, mas marami yan. Saka iba-iba yung nag-rally kahapon noong November 30, doon nga sila BBM, sila Bam, sa kabila, sila Kiko, di ba? Doon, nakakita ko eh. So, parang nakita ko sa Facebook, sa mga social media. So nasa kabila sila. Kaya halo-halo. May Marcos resign, may Sara resign, merong nga putang ina, hindi ko malaman kung sino lahat. Pinagre-resign na lahat, resign all, wala nang gustong itira. Diba? Panoorin natin yung next video natin, si Balu. Pag spare tire ka, hindi ka nag-ambisyon, di ba? Kasi ikaw lang ready to serve. That's a default already. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. Parang it's conduct unbecoming kasi may context of destabilization. May context na merong mass rallies trying to call for the resignation of the president. And so parang ang dating, masyado siyang quote-unquote
hindi ready, but attack. And it's not really a question of are you ready to be vice president eh. It should be a question of are you competent, are you accountable, are you clean, are you prepared to face the music, especially Tang ina mo, sino bang pinaka-prepared para sa'yo? Gago ka pala eh, di ba? impeachment, yung confidential funds, hindi pa naman niya nasasagot yung mga ganong questions. So, ready for the president Ayan na, si or Malu. ready for accountability? If I may just correct, Yes. the impeachment, there was a ruling, you're a lawyer, there's an impeachment, there was a Supreme Court ruling on that, so hindi ko rin maintindihan, may isa na rin akong abogadong narinig na sinabi na deal with the issues of the impeachment. She dealt with it. In fact, she was willing to face the Senate. Unfortunately, the Senate ruled like that because of the Supreme Court. Ang Pending yung intervening appeal. mo. May pending appeal. Pending. So once May that MR. is settled, di ba, then kung gusto nyo mag-file uli. That is the work of Yes. democracy. Well, I also have to clarify, no. Number one, it doesn't mean na may Supreme Court decision that we cannot question that she has not answered the substance How can you of the answer impeachment Attorney complaints. Francis? Tell me, how do you answer? Well, she should Outside answer. of the formal... She should answer sino si Mary Grace Piatos. But that is national security. Eh bakit niya sinabi si Zaldico pinaimbestiga niya? Oh, Confidential fund. Of course, that is Ba't niya national sinabi security yun? because you wanted Ay, to na. know what kind of corruption there is in the If she can Fed. share that she used her confidential funds No, that for is national Zaldico, security. then Read. she should answer. Read the joint Sino memorandum. ang Mary Grace Piatos? No. Do you agree na shinare niya Pero si may Zaldico? tanong lang ako. Do you Do agree? I agree with what? Do you Pwede agree that magtanong? it was proper for VP Sara to Tawag disclose ko, doon na that to. she used her confidential funds to investigate Zaldico? Teka muna, hindi tayo nasa... Bakit hindi niya i-disclose si Teka muna. Mary But you Grace cannot, Piatos? you cannot release all the information because it stop borders listening. national Okay. security. Ito. Oh, ma'am, ano yun? Hindi, gusto ko lang malaman na bakit Ano? sino po ba ang gusto niyong president? Ay, Kanino po ba kayo kay PBBM or kay... Hindi, gusto ko kasi... Ay, hindi ko iba kasi ang binoto kong presidente. So, pero ang wala sa binoto kong kanila. vice president. So, parang fair ka lang for Oo, you. oo, So, oo. parang in general. At saka sa ligang Hindi, kasi batasan gusto ko rin susundan maintindihan. natin. Yes, yun naman talaga ang dapat. Dapat talaga, lagi na sinasabi ko sa mga previous na video natin. Actually, pwede naman tayong sumuporta doon sa mga kandidato na gusto natin. Pero syempre, once and for all, wag na sana natin kalimutan na dapat pro-Filipino tayo. 'Di ba? Pero kasi it's just, wala na eh. Naglabasan na yung mga kaululan, yung mga ka-issuehan dito sa Marcos administration. Siyempre, sino pa ba ang susunod? Siyempre, si BP Inday Sara na. So, siya na talaga. At wala pa naman tayong nakikitang kabalustugan na ginawa ni BP Inday Sara. Diba? Kumbaga, yung sinasabi nila na 125 na confidential funds, ang hilig nilang ibalik. Eh, di ba nga na-explain na ng COA yan. Doon sila umaanggulo sa tapos na, sa 125 million. Pero yung iba, hindi nila makita. Di ba? Yung mga ibang senador, yung mga congressman na maiingay. Napaka-ironic kasi. Napaka-ironic na kung paano nila banata si BP Inday Sara sa 125 million na misuse kuno, allegedly, dun sa confidential funds. Pero dito sa bilyon-bilyon, sa trilyon-trilyon na nawawala dahil sa mga ghost project, flood control na project na yan, na completed sa papel, pero hindi sa realidad, hindi. Tahimik sila. How many congressmen, how many senators na ang tahimik na ngayon, pero nung confidential funds ang issue, ang iingay nila, kanya-kanya silang press con, kanya-kanya silang PR, kanya-kanya silang sinasabi. Diba? Totoo. Diba? Ngayon, ang tahimik nila. O sino yung mga yan? Si Senator Risa, sila Tulfo. Diba? Ang tatahimik nila. Even Lito Lapid, sobrang tahimik. Tinalo pa niya si Mark na tahimik lang. Diba? Sana lang, no? Sana lang, pareha sana. Just. Tapos, fair and just. Lahat, kung gusto nyo confidential funds na ang gusto nyo angguluhan nyo lahat. Wag lang yung Office of the Vice President. Ngayon, pagka gusto nyo angguluhan yung flood control, lahatin nyo. Diba? Lahatin nyo. Eh, ba't ngayon, hanggang ngayon, wala pang nakukulong. December 1 na. Ang hula ko dyan, noon sinasabi ko, wala naman talaga makukulong eh. Pero syempre, magkakahiyaan yan. Syempre, kahiyaan na to. Puta, kailangan, pre, makulong ka. Kailangan makulong ka, pre. Pero huwag kang magkalala, ilang taon lang yan. Tapos makakalabas ka. Gusto mo, paglabas mo, tumakbo ka.
O, tapos syempre, kakampanya ka, malay mo, makakuha ka, manalo ka. Uulit tayo sa cycle. Panoorin niyo si MJ Aguilar doon sa TikTok. Ang ganda ng mga sinasabi niya. May point yung sinasabi niya na baka nga hindi na baka nga meron mga tao sa likod ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga politiko na yan, di ba? Hindi imposible yun. Pucha, pwedeng posible yun, di ba? Talagang pwedeng mangyari yan. O, sa Pilipinas, lahat ng imposible puta, kayang gawin posible ng mga politiko. Yung mga buong kalsada, kayang gawin bako-bako. Matapos lang yung lintik na project na yan. O, di ba ano sinabi si Bastiba nagsabi nun? Sinabi niya na yung mga bako-bakong kalsada yung mga matinong kalsada na ginagawang bako-bako ay binuhukay tapos gagawin ulit. Kuno. Yan yung pinakamadali daw na pwedeng gawan ng pera. Yan. Kasi nga, nakikita kagad di ba? Nakikita, pwedeng gibain, papalitan daw ng tubo kuno, tapos babalik ulit. Mas madali kumpara doon sa mga tulay-tulay, di ba? Kana, di naman lahat may tulay Hindi gaya ng kalsada, lahat may kalsada. So, kumbaga, cliche na yung kalsada. Yan ang pinakamadaling gawan ng pera. Puta, alam nyo yan. Di ba? Baka mamaya kasi tirahin mo, paano mo nasabi yan, Joe Malone? Diba? Paano mo nasabi yan? Asa na ebidensya mo? Putang ina, yan na ebidensya, nasa labas. Diba? Siyempre, di naman tayo maluloko dyan. Puta, alam naman natin yan. Biro mo, ang tinutuno ng kalsada, sementado. Minsan nga, kasi katatapos lang, gigibain, kunyari, katatapos lang last year, gigibain ulit Para sa mga lintik na project na yan Diba? Hindi mawawala yung corruption dito. Sabi nga, hagahanap ka na ng less evil, pero lahat talaga, kurakot na. O maghahanap ka lang ng unti. Hindi naman yung gaya nito na putang yan na ginahaman. Ultimo yung pera sa PhilHealth, hindi maibalik-balik. Napaka-imposible nun Napaka-imposible yun. Talagang gusto mong ibalik yung pera sa PhilHealth. Hindi na tayo aabutin ng days, weeks, months, year. Hindi na aabutin. Kahit kinabukasan, pwede mong ibalik. Nare-replenish naman yan Contributed taxes natin yan. Diba? Alam mo, pataw sila ng pataw ng mga taxes. Hindi naman nila tayo ginagantihan doon sa Di ba? Dapat nga huwag na tayo magbayad ng mga tax na yan. Kasi nanakawin lang nila Kaysa mapunta sa mga politiko, sa mga bulsa ng politiko, sa atin na lang. Kaya galit na galit Lahat gusto lagyan ng tax Kasi gusto nila makakuha sila sa atin. Di ba? Susunod niyan yung paghinga natin, may metro na tayo rito, taxable na. O kaya pa nakipagkwentuhan ka sa tropa mo, sa kaibigan mo, lahat taxable na. Di ba nakakahiya? Nakakahiyang ipagtanggol yung Pilipinas Ano ba next natin? Ito kay OG. Merong post si OG. Husay ni Senator Bam Aquino at walang bahid ng korupsyon. Talagang ang edukasyon ang gusto niyang manalo. Kung ayaw na ni Mayor Lenny Robredo tumakbo, baka pwede si Bam. Tapos si Senator Risa Hontiveros ang kanyang running mate. Ay nako, sama ako ng 10 dyan. Kailangan natin yung mahal ang bayan, yung hindi nagpapayaman sa pwesto, yung hindi ginagawang family business ang politika, yung hindi maingay, yung mga accomplishment naman na maingay at nagmumura. Bam Risa for 2028, why not? Woo! Alam nyo to si OG, in-interview nito si Sam Bersosa. Sobrang unfair nga kay Yorme Isko Moreno di ba? Sino natalo? Talo yung manok niya, si Sam. Si Yorme, panalo na mayagpag. Hindi kasi pwede sa Maynila yung yabang Yung pamimigay-migay ng bigas, tapos maling-maling, yung mga Del Mundo. Nakaka-insulto pa nga yung kututusin Parang sinabi mo sinabi nila na parang hindi kayang bumili ng mga taga-Tondo, ng mga Del Mundo, saka ng mga spam. Pucha, mayayaman. Kayang bumili. Actually, hindi naman lahat mayaman, pero kaya naman makatikim ng ganun. Di ba? Tapos ngayon, tapos ka na kay Sam Bersosa. Tapos ka na kay Sam Bersosa. Ngayon naman, si Bam, saka si Risa. Pucha, lumang tugtugin na yan. OG, lumang tugtugin na yan. Tapos pag natalo, papalamig. Maghahanap ulit ng susunod na susuportahan. Wala yan. Ako, Diyos ko.
Naniniwala ba kayo? Paka-comment nga dyan sa ba, naniniwala ba kayo dito kay OG? Diyos ko, kung napapanood nyo yung vlog ko kay Yorme Isko Moreno, kung paano niya in-interview si Sam, sobrang dehadong-dehado si Yorme dun. Pero okay lang, di ba? Pati si Wally Bayola, saka si Jose, di ba? Kung paano nila pagkwentuhan, di ba? Sobrang dehado, pero si Yorme nanatiling tahimik, di ba? Ayun, nanalo. Pinatunayan na lang niya na gusto siya ng Manileño. Tapos ngayon, ito naman si OG, si Bam, saka si Risa naman ang ipinagtatanggol, di ba? Pucha si Risa. Si Bam. Diyos ko naman, Santissima, Doon na tayo kay VP Inday Sara. Talagang may tapang, may angas. Ito, wala naman to. Ano lang to? Hindi ko nga alam kung bakit nananalo mga senator itong mga to. Di ba, 2028, kita case. Malapit naman na mag-2026 Di ba? Hindi ko masabi kasi enjoyin natin Kasi talagang hinihintay ko rin yung 2028 Pag tumuntong naman yung 2027, medyo malapit-lapit na yan. Pero pagka habang umaandar pa, patuloy lang tayo sa pagtatanggol. Pwede naman tayo maging pro-Filipino Pwede naman tayo magkaroon ng unity. Di ba? Gaya ng sinasabi ko. Pero syempre may mga susuportahan tayong mga politiko na pinaniniwalaan natin na gagawa ng mabuti sa Pilipinas. Kumpara naman dito, 'di ba? Budol na budol tayo, 31M, 'di ba? Buti na lang hindi ito binoto ko. Ang binoto ko si Yorme Isko Moreno noong 2022, 'di ba? Kalokohan, Diyos ko, Santissima. Alright mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Ito ang Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.